Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Maayong buntag mga kapamilya, welcome sa atong programang Gikan sa Masa para sa Masa karong adlong Domingo, Pebrero 9 tuig 2014. Kita mabati sa DXAD 1226 ug makita sa South Spot Sky Cable. Ako si Attorney Geraldine Chu ug ato lamang gihapong makauban sa pagtuki, pagsubay, paghatag katinawan sa mga isyu balita panghitabo. Diri sa atong dakbayan ingon man sa atong nasod walay lain kundili ang atong Mayor Rodrigo Duterte. Maayong buntag, Mayor. May buntag kanimo Geraldine, may buntag kaninyong tanan mga taga Davao. Kamusta? Kaluoy sa Dios, gaginhawa pa. Okay, you've been to the Senate hearing? Yeah. It was in obedience to an invitation actually. It would have been discourteous of me not to appear there on time ng adlaw. Daghan ang nagtanaw sa imuhang pag-appeal sa investigasyon dito, pagtubag sa mga pangutana o naapoy mga reaksyon sa imuhang mga gipangbuhi ang mga pulong. Usa na diha, actually it's a mixed reaction. Adunay positive, adunay negative. Pero kaning si CHR Chairperson Eta Rosales, Negative gini siya. oo, medyo nag-react siya sa imuhang pagbahad sa mga smugglers. Labi na diha kang Davidson Bangayan na imong patyon kung makit-an nimo nga mag-smuggle diri sa Davao City. Wala ko bagbahad, Panyera. Gipangutana ko ni Jinggoy. Senator Estrada, Mayor Duterte, anong gagawin mo pag nakita mo si Bangayan, si David Tan, na nag-smuggle? Sabi ko, pag naabutan ko siya doon, barilin ko siya. It was an answer. You know, before I testified, I was made to swear. Do you to whole truth and nothing but the truth? So help me God. Yes. Muna tinuod sa kung unang di mapriso ba ka usulti kas tinuod. And besides, Panyera, if you'd kindly remember, go back in time about a month ago, I was asked the same question, what would you do with the smugglers of Davao? Sabi ko sa kanila, they have to stop it. Kay kanagong smuggling, dakong kwarta na bilyon. Ang mga taong res Pilipinas, basig sa Davao, dili tanan nakibaw nga ang mayor way labot diya sa customs, way labot diya sa BIR, kanang national agencies, way labot anang mga Department of Labor, wala mi ana. But you know, the popular notion sa atong mga tao is pag mayor ka kontrolado nimo. And if there's anything there, dakong kwarta, sugal, o niya ka ng smuggling, di mo kay gibuhat, wa mapara, nagtuon na mga tao nga na ako. Apil ka. Gahatag og proteksyon. Mo bitaw ng kamo mga tagapantalan, mga customs na, kita ba mo ni sud ko diya sa inyong lugar? Nagalikay ko, kahibaw ko daghan ng kabuang diha. And I do not want my presence to be misconstrued, masaypa ninyo nga ako ni apil ang mga butanga. Nasuko ko, kay ang mga tao maingon siya si Duterte pa isog-isog, sige lang pamalikas, wagid sa gihimo. Ang atong gobyerno gikawatan nagmilyon-milyon nga para sa tao. Gibuwis to eh. So nasuko ko. Manako posilo na ko sila. Karon mo ti akong sulti. Pangutana ko kusab ni dili na media si Senator Estrada Jinggoy. Unsay buhaton nimo? I had to give the same answer, otherwise mamakako. Ubigon ko, Senator, kita sa Davao, mag-unload siya smuggled goods. Ako siyang pakanon, imbitahon ako siya inom. O niya, sabi gusto ninyo, mas hayon ako siya. So, ingon Jinggoy, ingon mo sa Davao na to, imong pusilon. Karong rin, imong paimnon, mas hayon pa nimo, pakanon nimo. Asa man ang tinuod? So, two different contradicting statements. Ako'y namakak. Ningon ko. You swear to tell the truth, nothing but yes, I do. Karong hatag og laing interpretation, ingon mga senador. Unsa ka man, ingon kag pusilo nimo, ngari imo pa imnon, imo pa kan masayon pa nimo ang ulo. That is false testimony. But pasabot na maka ko, kay kaning gipangutana karon sa ako,
ang unsay akong buhaton. Wa man ko mo-officer nga, David Dan, barilon ta ka, gipangutan ako. So nisulti ko tinuod, kay mo man ang nasa akong utok, di man ko ganahan jaming-jaming istorya. Matod Kung siya pa ako ni, isulti. CHR Chair Rosales, nanay pagtuon karon sa mga abogado sa CHR, kung doon na ba'y igong ebidensya nga mupasaka sila og kaso kanimo, o para sulatan nila ang DILG, ang Senate, apil na pod ang Ombudsman. Si Eta Rosales ang dili way igong utok. You know, Panira, you're a lawyer, I'm a lawyer. This testimony of mine was given in the Senate committee hearing, part and parcel of the function of the Senate of the Republic of the Philippines. There's a cardinal rule there. Ayaw pang hilabot ka ng mga butang ng hitabo ng dili ng opisina. Separation of powers. Executive, Judiciary, and Supreme Court, Congress. Karon kaning Ombudsman, kaning CHR, kaning Auditing Office, they are independent commissions. Independent na sila. Wa na sila hinabtanay. So if there's anybody who would hold me in contempt, it should be the senators. Kaya dito na ko gihatag akong statement. She cannot suggest ang kadaot ni Rosales, kay makadungogan na siya, she interprets it, niya mag-form siya opinion, and she thinks it is the law. Muna yung kadaot. So far, wala pa may senador nga nadungog nato nga na-offend sa imuhang statement. It is for the senators in the Senate to characterize my statement whether it is contemptuous or not. It is not for Rosales to do that because he is not a member of the Senate. And the DILG, di po sila kahilabot kay di naman na Senate. Nakaro maghilabot sila, ingon ako si Recto, si Senator Villar, si tanan ingon maayo tong akong gisulti hasta si Alcala. Sige pagdumog mo diha. Dumog mo. Kaya ang mga senador, ingong maayo. Maabot pa na kang Enrile. Bantay mo pag maabot na kang Enrile. Boto sila diya. Okay. Enrile is a very strict interpreter of the law. Okay. Dirita sa lokal, aduna nay gipasakang administratibong kaso batok kay Judge Emmanuel Carpio sa dihang ni-issue siya og injunction or temporary restraining order against dito sa gikompiska nga mga bugas, no? Allegedly smuggled rice na nasa kamot sa mga Bureau of Customs. Unsa imong reaksyon niini, Mayor? Paminaw og maayo ha. Ang Pilipinas manggod is a member of the World Trade Organization. Dili ta makalikay ana. Di ta makalinga. Ang GATT is the General Agreement on Tariff on Trade. Okay. Ang atong kuan is ang imong goods gikas Thailand, ang ato pong goods gikas Vietnam ana pa murag free port ba? Nya ubsa na lang ang mga buwis at tariff. Karon ang atong agreement is libre zona. Unsa imong naa baligya sige, kopras o unsa na ada mga canned goods kita kasi made in Indonesia, made in Malaysia. Pero ingon ta nga ang ayaw ang rice dili ta ka absorb kay sa rice kay naatay mga Pilipino nga magsige mog import naatay mga Pilipinong farmers nga makulgot ang ila kay barato man ang importation, barato tawagan na broken rice, barato gyud baski naay buwis, mas barato pag yun. So ang atong di na mahalin ang gitanom sa atong Pilipino. Paigsuon. Mo ningon ta ayaw. Ang naay nagsunod ana, ang nagsunod ang mga negosyante. Kay ingon ana ang quota daw ni expire na bot pasabot June of 2012. Wala na. So libre na tanan. Ingon ta ayaw una nangayo mig extension kutob 2017. Ang atong pag-applyan ng exemption na dili lang una nga libre-libre yung sulod ng mga bugas. Kutob kay ato pang ayuhon ng atong pagtanom kini para competitive ang presyo. Ang kadaot niya kay ang legal office sa DOJ walay pirma na ni kuan. Na-mention lang atong ang legal office sa Department of Justice niingon nga ang mga ilang interpretation sa balaod karon to conflicting man kay naaman tayo reservation nga ayaw uda wala daw ma-approve and so they say that pacta sunt servanda, treaties must be obeyed or written agreement must be kept. Muna diha
So kaning istorya karon kinsay tinuod ani because I said ang legal opinion, I don't know if it's true but I read somewhere nga ang legal office sa Department of Justice ningon na we should honor the treaty. Sila Alcala pod and the rest ang mga nifi niingon dili na karon nganong hitabo man ingon ani nga ang maka-import raman unta ang kuanra ang mga cooperatives nga farmers Nga na permit. nga i-permit. Hindi po ko ganong tagaan ang mga farmers. Kung taon sila financer. Wa sila, uli, kuwarta mga cooperatives. Adto sila karon sa mga financer. Usa na sila Davidan. Muna, so, huluhod ang farmer nga Pilipino nga to, nga sir, ipinance niyang among importation. Oh, may ngos David, sige. Pero kada sod na ako 50 pesos kada sako, unya ubang pa mga butang. Tapos i-recycle nila ang O permit. pag ganon, na si permit, ihatag sa kooperatiba. O sige, mag-import ko. O, niya akong permit. Pag-abot sa barko, i-unload na sa customs. O walay mo badlong, walay mabuko. Smuggle to. Mo niya magamit. Kaya pag magamit na, Takan. use naman. O. Import na po siya. Mo gyapon. Palusot ka to Cebu, Batangas, Cagayan de Oro. Kalila import na. Same permit. Tinga ka nga, ang katong cooperative sa Bulacan. Farmers, pero ang hagbong sa bugas, diris Davao. Nga, hindi man mo pamusilo ni mga and we are being cheated by almost 6 billion a year. Wala na hunahunaan ni Eta Rosales. Wala niya hunahunaan ang violation sa human rights, sa kapobrehon sa mga tao. 6 billion ang nawala. Andira sa barilon kita. You know, Eta Rosales is cheapening. Ginabarato niya ang human rights. And yet, maingon siya, kaning akong istorya, may warning to the rice smugglers is impunity. How can we mangisog na noon kay ako pa'y sadaan ng hadlok ko mga kriminal. Ako pa'y gustong ipapriso. Arak na. Pero ang kaning balik ta diri sa kasong gipasaka against the judge. Mo na karon. Oo. So as ay tinuod na it's a legal issue, di ta maka-comment og unsay balaod ka applicable So because that paabuto would nato ang resulta. will be sa cited in contempt. kaso. Okay. Now, because of that Senate hearing, daghan na o nagkakusog na ang panawagan nga ikaw mudagan pagka-presidente karong 2016 presidential election. Kay kamong taga Davao, kamong Pilipino paminaw mo. I have said it before. I'll say it again. And for the nth time, I will say it now here. Dili ko interesadong mapresidente, dili ko qualified, di ko gusto, wala ko'y makuha diha. Karon magpabilin lang kong mayor, ug di na mo gusto nako, manaog ko. Or ang akong lawas di na makakaya, manaog ko pagka. Wa ko'y interest ng presidente. Dili ko qualified. Di po ko interesado. So I hope that, you know, kanang nagduwa di sa akong pangan for president, stop it. I'm pleading to you to stop it. Aside sa mga nanggawas nga mga grupo napod. nga nanawagan sa imong pagdagan, aduna ba'y nagduol sa imong mga influential people for you or convincing you nga mudagan, labi na ng mga politiko? Wala. Hindi man po kung entertain og istorya. Inong kuman. Niya. Ama naman ko. I just treat it nonchalant. Dre, hindi bagay sa atin yan. Hindi naman talaga bagay. Anong presidente man ko? Anong presidente man ko? Trabaho ko? Kung pagkuman, ipapriso ko ninyo? Hay man na sila padong tanan. Atos prisuhan? Doon ang ka presidente na priso. Ambot. Himuong ko ninyong ex-convict. So, Punyag, ako'y inyong presidente. May milagro ako'y inyong presidente. Magmahay mong tanan. kay nga naman, Kaso, sige no. pamatyo ni mo tanan. Basta magmahay mong tanan. Mayroon yun mo, may pagwat na
Okay. Ah, Una ta mga matay tanan. Dili ta sa Kanang lokal. custom, sirado na. Okay. Mingon sila, sir, daghan man barko. Kadako ng dagat, parking na mo tanan. Okay. Dirita sa lokal na proposal no sa atong konseho ang kanang Freedom of Information Ordinance nga ginasulong ni Councilor Mabel Acosta. Tungod kay ang Freedom of Information Bill wala pa man gyud na pasa sa Kongreso, ano na tay local version. Sa tan-aw nimo angay nga ato anang tagaan og pagtagad og ipasana sa atong konseho. No, actually, if you just write a letter to any officer, copy Furnace Ombudsman, they will respond to you. Okay. Naan naman na. But you know, if you want to make it more formal in a very substantial way, there is a bill pending in Congress. You know, tanang freedom of information could touch so many constitutional variations there. Una na privacy laws. Second is privileged communications. Third is state secrets. Imo na nga, it's being refined. And it would be better really to just wait for the law. National law na eh. Okay. Kay kita go, ingon ana, we might not be able really to well-research patagda-tagdasmag diha. Kay baskig tinuod, ingon ang mga tao, kana sila, mahadlok mo na sila freedom of information, blah, 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 kay mo ni, naigitago, naigdagang kwartas bangko. You must remember that the Constitution is the highest law. Kani balaod lang ni. So you have to honor kanang mga privileged communication, privacy laws o kanang state secrets. Dini mo na So, pabuto na to. sa inyong Pabuto operation, pilay na patay dito, pilay na gasto para cannot do that. Okay. So what on to na lang ng Balaod. if I may suggest, Tanyera, let us wait for the Okay. Balaod. national law. Alright. Dirita sa kakao, ang source sa atong mga tsokolate, hapit na ang Valentine's Day. Kamong pagbuuma, tinuod niya, na shortage ang chocolate sa Pilipinas og sa tibuok kalibutan. Ang kakao nga kadaghan na sa South America, murag naigo sila dito. Ug naigo man ang sakit, ug di man gani, ang Africa kulang ang supply. Kay naamang ko'y bag-ong studies ang gibuhat ng mga scientists nga kakao is very good for the health, for health reasons. Maayo para sa lawas. Pero bantay mo, akane general naman na yung mga tao, a certain percentage of di sa Pilipinas, buong mundo, na yung mga tao nga allergic o chocolate o cocoa. Bantayan ninyo, kamong wa mo kasakop der. Say iniginom ninyo pagkaunya magsakit inyong ulo, magsuka-suka mo. Maabi nimo mag-high blood gana. You might be suffering from an allergic sa internal allergy sa cocoa, cacao, chocolate. Ako mukaon ko anong Toblerone ana. In 5 minutes man luspad nako. Kunya murag na mabuak akong ulo niya, suka ko. Na ako'y daghang kaila. There's na ba? Si Malo Aldivera sa Juan Charlie, pareho mig sakit na. Kaon ng chocolate, buak ulo anak, migraine, magligid-ligid das kasakit. Di na gani kaila si ambana usahay, ang si Charlie di ay. So dili siya perfect gift during Valentine's Day. Dili ang chocolate. siguro, pero ang imong uyab na ay allergy ana unya gusto rin naman buwagan. Kaya sa Regaluhan kasakong nimo. chocolate ron mabuang. Pero bitaw, unsay benefit or how does it work? Unsang gain ang iyang makuha sa to ang mga farmers kung tanom sila? There is a shortage. So, take advantage of this hiatus. Kay karon magsige naman pagpananom ang all over the world. Actually, but there's a certain epidemic there sa South America na daot ilang kakao. So, ang mga dagkong kumpanya, ni ay nga rin kakao grower nga rin si Puente Espina ba na? Puente Espina. Kana mga chocolate nga made in America, kana bitong lain-laing kulor. It's an American company, chocolate maker. So Nasa kontrata. And kamo mga gagmay duhat tulo ka hektarya, you might want to cash in also in this development now. You might hit jackpot there.
Panano mo kakao kay Andam na ba shortage. ang atong City Agri na muhatag Yes. suporta sa mga Na ay farmers agricultural na nato and I will switch? I will tell them to go out to you and tambagan mo tanan. I will do that. And as a matter of fact, this is the order now. Ang city agriculturists and all employees, you go to the rural areas and start to lecture on how it should be grown and how it should be handled. Wala ba'y prohibition kung ano yung farms, existing farms that will be converted into Wala man, cacao farms? agriculture man. For Fundamentally, instance, all. rice fields, i-convert mo to cacao. Wala po diha. Shortage tayo Wala ng po bigas. diha kay bukid eh. Oo. Cacao is in the bukid man. Nang imong upland rice. But kaning cacao basig sa ilawom sa kalubihan. So parang intercropping, Intercropping. ang nangyayari. Oo. Even under the coconut Basig trees, ka nang sa lasang, pwede siya. clear ka lang diha. Das ba ka bukid. Basig di gud ang imo nang even if you do not basig dili imo ng bukid tadumi na. Sama pabuko sa umanan ninyo. Naapod ba yung mga kuan kanang mga business or foreign investors for instance na ready makitie up sa atong mga local farmers in order na mapalit nila ang produce? We will make the connections. Na ako'y bagong empleyado, he's a businessman, Chinese, Filipino, of Chinese ancestry. Pagkog duha tulo, and they would sila nang kamaog, they have the know-how how to go about making connections here and abroad. Okay. So nang hinapos na po ang ato ang oras, Mayor, na atay mga greetings. Happy viewing kang Kapitana Lilibet Alag ang sa Turilne. And si Guard Budi Alag. Og happy birthday kang Lariap, imbitado do tantanan sa paniud to kanos ani? Kano sa Asang- daw? Sa tanang restaurant daw siya lay mo bayad. Ihatag na daw iyang pangan. Anya ang nag-abot gikan abroad? Ang naabot gikan sa abroad, daon na si Lulit, anya si Pong, Matalam. Welcome Abot home. sila, murag luya man. Unsa ang imong message para sa atong Valentine's Day? Pila na lang kaadlaw ang mabutay? Maghidugog maay tantanan. Wala say pinatsanay. Dili wa pod si Eta Rosales, happy balita lang pud nako. Storya mo lang na. Pati na rin si Secretary de Lima. Babay man. Di mo ko makigaway, babay. So love na kayong lahat. Wala man ako trabaho man lang na. I can understand Eta, actually trabaho niya eh. Siyempre, human rights, pangutan ka, she has to say something. Same with Dilima. Ganang amo, wa magi mga preso ana. Preso ko nila. Musugot mo ko, mangubad sila duha. Okay. Daghang salamat kay Alan Alforque for my makeup, Lizelle de la Cruz of Hair to Dye for Salon Barbershop for my hair, Metro Lifestyle Fitness Center, Bloom Facial Spa, ug para sa atong nami ang pamahaw karong buntaga, daghang salamat sa Yellowfin Seafood Restaurant. Mga kapamilya, na humanasad ang atong episode para karong adlaw. Hangtod sa sunod natong panag-uban-uban, maayong buntag kaninyong tanan.